Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Sabi nila, sa una lang daw masaya ang pag-ibig. Ito ang isa sa pinakanakakalungkot na realidad pagdating sa pakikipagrelasyon at sa pag-aasawa. Sa buhay natin ay mas maraming beses pa natin itong naririnig kaysa ang masaksihan ang matagal at masayang relasyon. Kaya naman, hindi na nakapagtataka kung bakit may mga tao na mas pinipili na lang humanap ng iba kaysa sayangin ang oras nila sa pag-ayos ng relasyon na wala namang kasiguraduhan kung maisasalba pa. Magandang araw po sa iyo, Miss Roxy. Ako nga po pala si Angelica, 42 years old. Asawa po ako ng isang architect at isang simpleng may bahay sa asawa ko at sa 3 naming anak. Matagal na po akong nakikinig sa channel ninyo. Ang totoo po niyan, naubos ko na ang lahat ng video na naka-upload dito dahil halos 2 hanggang 3 beses sa isang araw akong makinig, lalo na habang naglilinis o nagluluto ako. Ito na rin ang libangan ko dahil madalas mag-isa lang naman ako sa bahay. Teenagers na po ang panganay at pangalawang anak ko, habang ang bunso naman ay nasa elementarya pa. Palagi rin pong wala ang asawa ko dahil busy siya sa pagtatrabaho sa mga kliyente niya. Magaan po ang buhay namin dahil magaling sa trabaho ang asawa ko. Malaki ang kinikita niya, kaya naman hindi ko na kailangan pang tumulong pa pagdating sa financial burdens ng pamilya namin. Naiinggit nga po ang ibang kaibigan ko dahil hindi katulad nila na kailangan pang magtrabaho habang nag-aasikaso ng mga bata. Ako, nasa bahay lang nag-aasikaso sa pamilya ko at pagkatapos noon, I have all the time for myself. Pag-alis ng asawa at anak ko, wala na akong ibang ginagawa kung hindi ang pagkaabalahan ng mga hobbies at ang sarili ko. Pero Miss Roxy, ang totoo po ay hindi rin naman ganun kadali ang ganitong klase ng buhay. Mag-isa lang ako sa bahay. Ayaw ko rin naman kasing kumuha ng kasambahay dahil ano pang gagawin ko kung may gagawa na ng mga trabaho sa bahay. Kaya wala akong kausap maghapon. Hindi rin naman kasi ako palalabas para makipagkaibigan. At dito sa subdivision namin masyadong magkakalayo po ang mga bahay. Idagdag pa na palaging busy sa trabaho ang mister ko. Kaya pagdating niya, ang pinaka-banding na lang namin ay ang pagkukwentuhan kasama ng mga anak namin habang naghahapunan. Maswerte na ako kung mag-aaya siyang magkape at tatambay kami sa balkonahe. Yon ang pinaka-solo time namin, Miss Roxy. Kaya lumipas na rin ang ilang taon na walang nagaganap sa amin bilang mag-asawa. Ganun po siguro talaga kapag merong workaholic na asawa, busy sa karir, focus sa pamilya, pero parang nakakalimutan niya na may asawa siya na may pangangailangan. Oy, Angge, lumabas ka nga dyan sa bahay mo. Pumunta ka dito sa amin mamaya ha. Merong birthday party dito. Birthday kasi nitong anak kong panganay. Saluhan mo naman kami para naman makabanding ka namin at ng iba pang mga kapitbahay. Anyaya sa akin ni Ate Tess habang nagwawalis ako ng bakuran. Ang bahay nila ang pinakamalapit sa amin, pero dahil sa lawak ng mga lupa sa subdivision ay kailangan pa rin niyang sumigaw para lang magkarinigan kami. Sige po, Ate Tess. Pupunta ako dyan mamaya. Pilit ko siyang nginitian. Nako, sigurado ka ba dyan? Baka mamaya umuo ka na naman tapos pagkatapos hindi ka naman pupunta. Noong birthday ko umuo ka rin. Pero hindi ka naman dumating. Paninigurado niya. Napakamot ako sa ulo at nahihiyang ngumiti. Nahihiya lang po ako noon, ate. Pero hayaan niyo po. Mamaya pupunta na talaga ako. Magluluto na rin ako ng cookies para sa anak niyo. Hindi ba paborito niya yon? Tanong ko. Naku oo. Paboritong niya yon. Matutuwa siya dyan, panigurado. O paano? Mamaya na lang ha? Wala tuloy akong nagawa kung hindi ang tumuloy sa birthday party ng anak ni Ate Tess. Okay rin naman doon dahil gaya nga ng sabi niya ay makakasalamuha ako ng iba naming mga kapitbahay. Sa totoo lang, mabait naman ang mga kapitbahay namin. Ako lang talaga yung tipo ng tao na hindi komportable na palaging nangangapit bahay at nakikipagkwentuhan.
Tahimik akong nakikinig habang nakaupo sa isang round table. Kasama ang mga kapitbahay namin nang mapansin kong iisang pangalan lang ang paulit-ulit nilang pinabanggit. Maganda ang pagkakagawa niya dun sa landscape namin. Actually, pati nga yung pool nilinis niya pa ng libre kaya nagulat ako. Dinoble ka na lang din ang bayad sa kanya. Syempre kung tutuusin naman, mas makakatipid pa nga ako kumpara sa pag-hire ng professionals. Ang laking tulong talaga ni Kaloy dito sa atin. Naku, sinabi mo pa. Siya na nga ang nagbe-maintain ng garden ko ngayon eh. Halos 2 buwan na rin. Buti na lang talaga at nirecommend siya nitong si Ate Tess. Naku, wala yun. Kayo pa ba? Sabi ko naman sa inyo, masipag yung batang yun. Siya pa ang hardinero ko mula doon sa dating subdivision namin. Hanggang sa lumipat kami dito, sumunod siya sa amin. Kasi daw yung ibang mga nakatira doon sa dating subdivision, hindi siya binabayaran ng tama. Sabi ko naman sa inyo, di ba, umalis nga ako ron dahil masama ang ugali ng mga kapitbahay namin. Sino po si Kaloy? Inosente kong tanong. Ngayon ko lang kasi narinig ang pangalan niya. Pero mukhang kilala na siya ng lahat ng nandito sa subdivision namin. Naku, oo nga pala, Angge. Wala pa kayong hardinero, no? Nag-hire ka pa din ba doon sa pinoprovide ng subdivision? Sa kanila ka pa rin pala nagpapatrabaho? Tanong ni Ate Grace ang isa sa mga kapitbahay namin. Oo ate, madalas nga hindi sila pumupunta kaya humahaba na yung damo sa bakuran namin. Reklamo ko. Naku, papupuntahin ko sa inyo bukas si Kaloy. Nandyan ka naman buong araw, di ba? Tanong ni Ate Tess. Oo, nasa bahay lang naman ako. O sige, basta salitan tayo lahat kay Kaloy ha? Walang magsosolo. Biro niya dahilan para magtawanan ng lahat. Hindi ko tuloy maiwasang maintriga tungkol sa Kaloy na sinasabi nila. Mukhang malaki talaga ang naitutulong niya sa subdivision namin, kaya naman halos lahat ay siya na ang hinahanap. Gaya nga ng sinabi ni Ate Tess, bandang 8:00 pa lang ng umaga noon ay may kumatok na sa pintuan ng bahay namin. Han, sino yan? Tanong ng asawa kong si Joseph. Hindi ko alam Han teka titignan ko. Inalis ko ang suot kong apron tsaka ko pinuntahan ang pintuan. Hello, good morning. Sino sila? Tanong ko. Isang binata ang bumungad sa akin. Matangkad, moreno, at may dala siyang box na may kung ano-anong laman. Hello po, Ma'am Angge. Tama po ba? Pinapunta po ako dito ni Madam Tess. Sabi po niya magpapalinis daw po kayo ng garden ninyo. Oo. Ikaw ba si Kaloy? Opo, Mama. Pinag-usapan namin ang mga dapat gawin sa garden bago umalis ang asawa ko. Sinigurado ko na rin na makasama si Joseph sa usapan para naman makuha ko ang opinyon niya sa kung anong magiging itsura ng landscape namin. Hindi nga nagsisinungaling ang mga kapitbahay namin dahil talagang magaling si Kaloy at isa pa ay napakaliit lang ng sinisingil niya. Kaya naman gaya ng ginagawa ng mga kapitbahay ko ay dinoble ko ang bayad sa kanya. Tumagal din po ng ilang buwan sa amin si Kaloy hanggang sa hindi ko namamalayan na umabot na pala ng 1 taon. Dahil sa kanya kahit papano ay may nakakakwentuhan ako. Minsan nga kahit hindi naman sa amin ang trabaho niya, dumadaan pa rin siya sa bahay para batiin ako at makipagkwentuhan. Minsan sa amin na rin siya nagmemeryenda. Bakit parang malungkot ka naman dyan, madam? Napangiti ako nang makita ko siyang dumaan sa bakuran namin sakay ng kanyang bisikleta. Ikaw kasi ang tagal mo Balik kong biro sa kanya. Aba, talagang hinihintay ako. Miss mo na ako niyan. Banat niya. Sus, wala lang akong choice. Feeling ka naman. Ano, nagmeryenda ka na ba? Kunwaring tanong ko pero ang totoo ay kanina pa ako nag-bake ng muffin para ipameryenda sa kanya at pagsaluhan namin habang nagkukwentuhan. Agad siyang pumasok sa gate namin at kinuha ko naman ang hinanda kong pagkain para sa kanya. At saka kami umupo sa may sala, Miss Roxy. Aliw na aliw po talaga ako kay Kaloy dahil palabiro siya, madaldal at maraming baong kwento. Siguro dahil na rin sa pagkadesperada ko, minsan ay sinadya kong hindi siya paalisin agad para makita ng asawa ko na may ibang lalaki akong kasama sa loob ng bahay namin. Alam ko ang immature,
lalo na para sa edad kong ito. Pero masama ba kung minsan gusto ko rin naman na magselos ang asawa ko? Masama pa na hilingin kong pagtuunan niya ulit ako ng atensyon, gaya nung kung paano siya sa akin noon. Pero Miss Roxy, hindi po gaya ng inaasahan ko ay natuwa lang po ang asawa ko. Dahil meron daw akong bagong kaibigan at hindi na ako naiinip dito sa bahay. Tinanong ko pa nga siya kung hindi man lang ba siya nagsiselos dahil may kasama akong ibang lalaki sa loob ng pamamahay niya habang wala siya. Pero ang sagot lang niya sa akin ay malaki raw ang tiwala niya sa akin at alam niyang hindi ko kayang gawin yon, Miss Roxy. Akala ko po dati kapag narating ko na ang ganitong punto ng buhay ko ay wala nang papantay pa sa kasiyahang nararamdaman ko. Magandang buhay, malusog ang pamilya. Wala rin naman akong mabigat na pasanin sa buhay. Pero bakit ganoon? Kung tutuusin, kung sabihin nga ng mga taong nasa paligid ko ay nasa akin na raw ang lahat. Pero parang may kulang. Para bang walang thrill. Para bang nakontento na lang siya kung anong meron kami. Paulit-ulit ang mga araw ko at para akong nabubuhay sa isang loop ng routine na kailangan kong ulit-ulitin araw-araw. Pero nagbago po ang lahat ng yon nang dumating si Kaloy. Siya po ang nagpabalik ng sigla sa buhay ko. Siya rin ang muling nakapagparamdam sa akin ng mga bagay na matagal ko nang hinihingi sa aking asawa. Aaminin ko po, naging mapusok ako ng mga panahon na yon. Malimang pakinggan, pero naiisip ko rin kasi na matagal ko naman nang sinasabi sa asawa ko ang mga pangangailangan ko. Pero madalas ay hindi niya ako sineseryoso. Madalas ay binabaliwala lang niya ako. Kasalanan ko ba kung hinanap ko ang mga bagay na yun sa iba kung hindi naman ako nagkulang ng pagpapaalala sa kanya? Sadyang siya lang itong pilit na binabaliwala ang mga nararamdaman ko. Pero Miss Roxy, inakala ko na ang ginagawa kong ito ay problema lang naming mag-asawa. Ayun ang pinakamalaking pagkakamali ko dahil isang araw, nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Tanghaling tapat noon, naroon ako sa kwarto naming mag-asawa kasama si Kaloy. Nang isang katok ang nagdulot ng pangamba sa akin. Magkayakap pa kami sa higaan. Hala, umuwi na yata ang asawa ko, Kaloy. Kabado kong sabi. Lugot ka, Anggi. Paano ba yan? Mukhang mahuhuli ka na. Tatawa-tawang sabi ni Kaloy na para bang wala lang yun sa kanya. Baliw ka ba? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Bilisan mo at magbihis ka na. Paligid-ligid ang tingin ko na naghahanap ng pwede niyang pagtaguan. Pero si Kaloy parang hindi sineseryoso ang mga nangyayari at patawa-tawa lang. Madaling-madali ako at nang akmang matatapos na ay kusang bumukas ang pinto. Ma! Utal na tawag sa akin ang anak kong panganay na si Vanessa. Vanessa, anak, bakit nandito ka? Bakit ang aga mo yatang umuwi? Tanong ko. Ikaw, ma, anong ginagawa niyo rito? Tsaka sino yung kasama mo? Anong ginagawa niyo rito sa kwarto ninyo ni Papa? Para akong pinagsakluban ng langit nang makita kong tumulo ang mga luha ng anak ko. Anak, teka lang, magpapaliwanag ako. Tumalikod siya at pumunta sa salas namin, kaya naman sumunod ako, Miss Roxy. Grabe po ang nervyos ko ng panahon na yon. Pero ang ipinagtatako ko ay kung bakit parang wala lang yon pagdating kay Kaloy. Wala ngang halong pagmamadali ang bawat pagkilos niya. Pagkatapos ay lumabas lang siya ng bahay at nilagpasan kaming mag-ina sa sala na parang walang nangyari. Alam ba to ni Papa? Tanong sa akin ni Vanessa. Patuloy pa rin sa pag-agos ang mga luha niya at kitang-kita ko ang sama ng loob sa mga mata niya. Alam ba niya na niloloko mo siya? Lumapit ako sa kanya at sinubukang hawakan ang braso niya. Pero lumayo siya sa akin at hinawi ang kamay ko. Promise, anak, hindi na ito mauulit. Nagkamali lang si Mama. Please, sana maintindihan mo ko. Huwag mong sasabihin kay Papa to kung ayaw mong masira ang pamilya natin. Ako pa ang tinatakot mo, Ma? Ang ibig mong sabihin kapag nagsumbong ako, doon na masisira ang pamilya natin? Pero nung ginawa mo yan, hindi mo naisip na ikaw mismo ang sumisira sa pamilya mo.
Galit na galit niya akong pinagsisigawan. Miss Roxy, doon ko palang na-realize kung gaano kalaking kasalanan ang nagawa ko sa pamilya ko. Noong una, akala ko problema lang naming mag-asawa. Akala ko asawa ko lang ang masasaktan ko. Pero hindi ko naisip na higit palang masasaktan ang mga anak ko dahil sa ginawa kong kagagahan. Pilit akong nagmakaawa kay Vanessa na ilihim kung anuman ang nakita niya. Pero sadyang matalino po ang anak ko. Nakakatawa dahil ako mismo ang nagturo sa kanya na huwag magsinungaling, huwag maging mapanloko at ingatan ang tiwala ng tao. At higit sa lahat ay matutong magsalita kapag may nakikita na hindi tama. Ngayon, lahat ng itinuro ko sa kanya ay sa akin niya mismo ginagawa. Hindi niya na hinintay na makauwi ang tatay niya. Mabilis siyang nagkulong sa kwarto at inilak yun. Siniguradong hindi ako makakapasok. Sa kanya doon tinawagan ng papa niya at naririnig ko ang bawat pagikbi ng anak ko sa labas ng kwarto at wala akong magawa kung hindi ang sumandal sa pinto at sabayan ang bawat pag-iyak niya. Walang ibang sumira sa pamilya ko kung hindi ako mismo. Walang ibang dapat sisihin kung hindi ako. Nagpadala ako sa panandaliang saya. Nagpadala ako dahil sa mga kalungkutang nararamdaman ko. Nang dumating ang asawa ko, ay galit na galit niya akong kinausap. Pero Miss Roxy, ni minsan, hindi nga ako pinagtaasan ng boses kahit sobrang sama ng loob niya sa akin. Kahit na sobra siyang nasasaktan at umiyak siya sa harapan ko. Ni minsan din ay hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay o sinigawan man lang. Doon ko na-realize kung gaano kabuting ama ang asawa ko. Oo, marami siyang pagkukulang sa akin. Hindi siya perpekto. Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang magsakripisyo para sa pamilya namin. Para masigurado na wala akong iba pang problemahin kung hindi ang pag-aalaga sa mga anak namin. Masakit man isipin, pero pinalayas ako ng sarili kong pamilya sa pamamahay namin. Miss Roxy, hindi po asawa ko ang nagpalayas sa akin kung hindi ang mga anak ko. At para sa ikakakalma ng lahat at ikabubuti ni Joseph, ay pinili ko na rin munang lumayo. Dumiretso ako sa bahay ng mga magulang ko. Pero sadyang mautak talaga ang anak ko dahil pagdating ko doon, ay alam na nila ang lahat ng nangyari. Alam na nilang lahat ang kalokohang ginawa ko. At sangkatutak na sermon at masasakit na salita ang natanggap ko mula sa mga magulang ko. Wala po akong itinanggi. Wala po akong itinago sa kanila. Tinanggap ko ang lahat ng parusa na ibinigay sa akin ni Vanessa. Pero sa paglipas ng mga araw, doon ko napatunayan na ang pananakit at panluloko ng isang taong walang ginawa kung hindi ang mahalin ka ng totoo ay talagang may karma. Isang linggo po, mula nang naging komprontasyon namin ng asawa at anak ko, ay nalaman ko na meron akong sakit. STD o Sexually Transmitted Disease. Miss Roxy, sa buong buhay ko, wala po akong ibang pinag-alaya ng sarili ko kung hindi ang asawa ko at si Kaloy. At sigurado po ako na hindi sa asawa ko nanggaling ang sakit na to. Sinubukan kong hanapin si Kaloy para kumprontahin. Gaya ng inaasahan ay nandoon pa rin naman siya sa subdivision namin. Pero noong sinubukan ko siyang kausapin tungkol doon, ang sabi niya ay matagal na daw siyang diagnose. Wala talaga siyang pakialam. Walang takot at halatang walang concern sa akin. Hindi ka naman agad mamamatay. Alagaan mo lang ang sarili mo, magiging okay ka naman. Tingnan mo ko. Hindi naman halata, hindi ba? Bumigay ka nga sa akin eh. Pagmamalaki niya pa. Hindi ko akalain na ang lalaking minsang pinagkatiwalaan ko ay ganito palang mag-isip, Miss Roxy. Galit na galit ako sa kanya noon. Umiiyak ako habang hinahampas siya. Kahit pinagtitinginan na kami ng mga kapitbahay, ay wala na akong pakialam. Wala naman na akong kahihiyang masisira pa dahil sirang-sira na yon una pa lang. Pagbalik ko sa bahay ng mga magulang ko, tuluyan na akong bumagsak. Umiiyak ako gabi-gabi. Hindi lang dahil sa sakit na dala ko, kundi dahil sa sakit na ibinigay ko sa pamilya ko. Sa asawa kong niloko ko at sa anak kong nakakita sa kasalanan ko.
Hindi nagtagal nalaman din ng pamilya ko ang lahat. Wala na akong naitago. Wala na ring dahilan para magsinungaling pa. Inakala kong yun na ang katapusan ng lahat. Pero isang araw, dumating si Joseph. Tahimik lang siyang umupo sa harap ko. Walang galit sa mukha niya, pero ramdam ko ang lalim ng sakit sa mga mata niya. Hindi ko siya matignan ng diretsyo. Sa totoo lang, ayokong masira ang pamilya natin. Mahinahon niyang sabi. Nasaktan mo ko. Sobra, Angelica. Pero hindi ibig sabihin nun, iiwan na kita sa panahong kailangan mo ng tulong. Doon ako lalong napaiyak, Miss Roxy. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para maging deserve ang ganong klaseng pagmamahal. Lalo na at pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Susubukan ko. Dagdag niya. Pero hindi magiging madali yun. Lalong-lalo na sa mga bata. Tumangulang ako dahil alam kong tama siya. Hanggang ngayon po, Miss Roxy, unti-unti kong inaayos ang sarili ko. Hindi lang pisikal na kalagayan ko ang ginagamot ko, kundi pati ang buong pagkatao ko. Hindi na ako katulad ng dati. Mas maingat at punong-puno ng pagsisisi. Ang mga anak ko ay hindi pa rin ako masyadong kinakausap. At sa totoo lang po, hindi ko rin naman talaga sila masisisi. Ako mismo nahihirapang patawarin ang sarili ko. Pero araw-araw ay sinusubukan ko. Sinusubukan kong bumawi at maging ina ulit na karapat-dapat sa respeto nila. Minsan naiisip ko, Miss Roxy, paano kung hindi ko ginawa yon? Paano kung pinili kong manatiling tapat? Paano kung hindi ako nagpadala sa tukso at kahinaan? Siguro, buo pa rin kami at siguro, hindi ako ganito ngayon. Puno ng sugat, hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso. Pero wala na akong mababago sa nakaraan. Ang meron lang ako ngayon ay ang pagkakataong itama ang natitira. Kaya ngayon, ako po'y lumalapit sa inyo, Miss Roxy, at sa inyong mga tagapakinig. Sa mga maaaring nakaranas ng parehong tukso o nasa sitwasyong katulad ng pinagdadaanan ko, ano ang gagawin nyo kung kayo ang nasa lugar ko? Paano ninyo haharapin ang pamilya na kayo mismo ang sumira? Paano nyo patatawarin ang sarili ninyo kung alam ninyong kayo ang may kasalanan? At hanggang saan ang kaya ninyong gawin para mabuo ulit ang isang pamilyang kayo rin ang nagwasak? Hindi ko alam kung darating pa ang araw na tuluyan akong mapapatawad ng asawa at ng mga anak ko. At higit sa lahat po, ng sarili ko. Pero patuloy po akong lalaban kahit mahirap at mabagal. Dahil iyon na lang ang kaya kong gawin sa ngayon, Miss Roxy. Umaasa at humihingi ng payo mula sa inyo, Angelica.